Okay. So, pag hindi nyo na dito sa kabila, sa Reborn, naka-live din siya, no? Pero parang sasabay siyang na-interrupt yung hindi ko alam. Section 3 states that ang otoridad ng sibilyan ay sumasaibabaw sa militar sa lahat ng panahon. Okay. Ano yun, ha? Talagang napakalinaw, no? Napakalinaw. So, letter C, dapat sorry. Section 5, excuse me. Article to Section 5. Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. So, kapayapaan, kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ari-arian at ang pagtataguyod ng kagalingang panlahat upang matamasa ng buong sambayanan ang mga biyaya ng demokrasya. So kung napapansin nyo, itong constitution naka-rooted siya, no? Nakabase siya, nakaugat siya sa sistema ng ating paggobyerno na tinatawag na demokrasya or democracy. Yan. Okay. So dito siya nakabase, no? Nakabase yung tinatawag na pagtupad ng tungkulin ng gobyerno sa mamamayang Pilipino. I-change ko ito. Siguro mahina lang talaga ito nga. Okay. Okay. So hanggang ngayon, no? Translasyon, tuloy pa rin. Okay. Sa ngalan at kapangyarihan, sa pangatlo na ating nais na ipaabot sa ating armed forces, no? Sa ngalan at kapangyarihan ng dakilang Diyos, ihiling po ng taong bayan o representasyon ng taong bayan sa mahal naming General. Okay. Hindi po huli ang lahat at baka wala na tayong kapangyarihan gawin po ito. Okay. Wala na po kaming pag-asa na magkausap pa. Malinaw. At ayusin ang gusot sa pagitan ng aming niloklok na presidente at vice-presidente. Okay. So, hopeless na tayo dyan. No? Very hopeless na tayo. Na mangyari pa yung unification. So, hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa na baka may pag-asa na magkaayos sila. No, hindi na, no? At lumalala po ang sitwasyon at nadadamay na po ang lahat ng mamamayan. Kaya nga po magpapahayag ang point ng INC is na i-interrupt yung kanilang pananamba. Kung hayaan natin na nagkakagulo o hayaan natin yung ginagawa ng sistema ngayon na kulang na sa pagtalima o pagbigay ng atensyon sa mamamayan. Wala na po kaming, okay, sa walang maayos na pamunuan ng lehislatura at mahinang estado ng ating hudikatura. Kaliwat kanan, okay, walang maayos na pamunuan ng legislation, ehekutibo, kaliwat kanan pandarambong ng mga politiko, at halos magpapamilya na po ang nakaupo sa ating gobyerno at sa buwatan ng mga kakaliwang kalaban ng gobyerno na ngayon nasa Kongreso at Senado. So, totoo naman yon, hindi naman tayo nag-invento, no?
Okay, o ito. Mahalaga to. O, yan. 2016, we are again engaging our partners in government to resolve. It's either by fare increase or paying the fare deficit. Nakalagay daw sa kanilang concession agreement na pwede sila magtaas ng pamasahe kada 2 taon. Pero simula raw nang makuha nila ang kontrata noong 2014, isang beses lamang sila pinayagang magtaas ng pamasahe noong taong 2023. May isang buwan ng Rail Regulatory Unit ng DOTR para magdesisyon kung papayagan ang hiling na taas pasahe sa LRT Line 1. Kung papayagan, posibleng sa Marso o Abril ito maipatupad. Marami tayong factors na consider other than the accreditation of LRMC. We will also consider the position papers of the different NGOs and organizations that gave a manifestation. We also consider yung affordability, inflation, yung price indices. Para sa GMA Integrated News, Joseph Moro, nakatutok na Yan. Dito mga tayo mag-concentrate, wildfire na yung susunod na, So, naghahalid tayo ng news. Ito ang hamon kay Trump, Bago pa umupo, nagkaroon na ng wildfire sa... Okay. Na lumalamon sa mga punot kabahayan. Libo-libong ektarya na ang apektado ng wildfire at hanggang ngayon, hindi pa rin nakokontrol ang apoy na pinalalala pa ng malalakas na hangin at dry conditions. Mula nang sumiklab ang wildfire noong Martes, kinitil na nito ang buhay ng 5 individual at umupok sa daan-daang kabahayan. Mahigit 100,000 residente na rin ang inilikas. Kabilang sa mga lumikas o nasulugan ng bahay, ang mga Hollywood celebrity na sina Jamie Lee Curtis, Paris Hilton, Billy Crystal at Mark Hamill. Nagdeklara na ng state of emergency sa lugar. Patuloy ang mga otoridad sa pagresponde sa kabi-kabilang sunog na ito. Iniimbestigahan na rin kung paano nagsimula ang wildfire. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok. Tingnan nyo, no? So, tingnan nyo, Tingnan nyo, wala nang pati Hollywood. Pati Hollywood, Hindi na, tingnan nyo, ang apoy, walang sinisino kung ito'y tupukin, kahit mayaman ka o God's evening po tayo watching from Jensen. Yes, God's evening sa lahat ng mga NPICC Jensen at Mindanao natin. Marites Regadillo, God's morning tatay. Happy watching in Kuwait. Marites anak, God's morning araw sa inyo dyan. Gabi na dito. Junita Tibor is also watching. So, inano natin yung isang account kasi. Okay. Tuloy ko, ang proseso na rin ng ating malayang pagpili sa mga inaasahan nating mapagkatiwalaan ay hindi na rin matiyak ang katapatan. Dahil sa kapangyarihan ng pera na patuloy na hindi na kayang kontrolin at ipatupad ng tanggapan ng COMELEC. So, inutil na ang COMELEC natin. Okay. Kasama na rin dito ang mga mapagsamantalang mga mang-aagaw ng lupa na naitalaga sa mga katribuhan at patuloy na pagyurak sa kanilang karapatan at kalayaan at pagsasamantala sa inilaan na pondo para sa kanila. Biro nyo, 1.2 billion or 1.4 billion o 1.2 I think ang pondo nila, pero kawawa yung mga ating katribuhan na dapat sila yung nangingibabaw sa bansa natin. Ang paglubo ng utang ng bansa kung saan sa korupsyon ito napupunta. Di ba? Di naman na bago sa atin yan. Okay. At hindi makatwirang paggastos o labis na paglustay sa pera ng mamamayan. Nakikita natin. Noon, nung bago ka naging congressman, medyo
hindi ka naman ganun kagarbo, no? Pero naging congressman na kayo, na sila, ay ano na, iba, nag-iba na yung itsura na pinapahayag pa sa ating social media kung paano sila gumastos, no? At hindi pag-implemento ng mga tamang programa at pondo para sa infrastruktura. Infrastruktura, tinan mo yung mga kalsada, ilang buwan lang, butas-butas na, bago yun, ha? Kalusugan, kabuhayan at pagpapalakas ng sandatahang lakas upang sapat na maprotektahan ang loob at labas ng bansa kung saan mas lalong lumala ang krimen. O, tama yun din ang aming watching from Bohol sa ating mga NPICC Boholenians. God's evening, anak Leonita Tibor, Saldia Polinario, good evening tatay, watching from Mindoro. Ayan, yan ang mga Mindoro. Huwag kayong mawala, ha. Makipag-connect kayo sa ating administrasyon, ha, sa ating admin. Emerson Balieras ng Isabela, God's evening sa lahat ng NPICCians natin ng Isabela. Daisy Jane Tesidas, okay. Okay. Lumala ang krimen. Tama yun. Yun yung sinisigaw din namin na sa Taiwan kasi, no, yung every side ng Taiwan, nakikita mo yung mga sundalo, pero wala silang mga baril. Nag-iikot-ikot sila sa mga mall, sa mga kalsada. They are, kahit sabihin natin, napakapayapa ang ating, ang bansang Taiwan, pero very active ang otoridad nila. Umiikot. Okay, ganun sila. Hindi sila namamalagi sa mga kampo. Sa atin, natutulog lang yung ano natin dyan na dapat nandiyan sila sa labas. Okay. Jonah Tum, good evening tatay, watching from Lanao del Norte. God bless po sa lahat. Nakakatuwa, no? Na dito natin malalaman na iba't ibang lugar talaga ang NPICC na. Buong Pilipinas na po ang NPICC. Ang pamunan ng PIPUL, PIPUL, People's Initiative for Peace, Unity and Love, NPICC ay nakahanda ng ilatag ang mga programang mas may mataas na level at mas mabisang sistema ng paggobyerno kaysa sa lumang sistemang ginagamit natin na lalong nagpalubog at nagpahina ng pundasyon ng pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Good evening, tatay, watching from Lanao. Noted po, God bless po sa lahat. Okay. Wilmer Jimenez from Area 5. God's evening sa inyo dyan. Okay. Standby lang kayo dyan. Yan, love you all, sabi ni anak Jen. Thank you very much, anak. Handa na rin tayo na ipatupad ang sistemang federalismo. Hindi tayo talaga tumigil dyan. Kung saan mas mabisa ito upang tahasang ipatupad sa bawat estado kung alin ang mas angkop sa kanilang pamayanan. Okay. Pang-anim, handa na rin tayo na ipatupad ang sistema, ang magaan na solusyon sa kakulangan ng pundo ng bayan at sapat na pagbayad sa utang ng gobyerno ay inimumungkahi ng Genuine People's Initiative. Ayon sa kanyang pagsasaliksik, ay meron po pwedeng gamitin bilang backup ng mas matibay na pananalapi mula sa lihim na laman ng Central Bank of the Philippines o orihinal na bangko natin upang gawing backup ng matibay na currency ang posibleng laman nito ayon sa mga dokumento. Bakit kulang ang ebidensya? Ano yun? Sandigan Bayan. Anak nitong si dating Makati City Mayor Junjun Binay at iba pang kapo-akusado sa 7 counts ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 3 counts Sandigan to, hindi ombudsman to. Sa 86 na pahinang desisyon ng Sandigan Bayan Special 5th Division, dinasura nito ang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang mga kaso na isinampa ng Ombudsman noong 2018 ay kaugnay sa umulimang anomalyang proseso para sa pagdisenyo at konstruksyon ng 10 palapag na Makati Science High School na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso.
Inaward noon sa Infinity Architectural Works ang design contract, habang sa Hill Parks Construction Corporation naman, napunta ang construction contract. Sabi ng Sandigan Bayan, wala raw ebidensya na ang mga akusado ay mayroong tiwali o hindi tapat na intensyon. Hindi raw napatunayan beyond reasonable doubt na tumanggap ang mga akusado ng pera o nakinabang sila sa proyekto. Tumestigo sa kaso si dating Senador Antonio Trillanes IV base sa testimonya ng mga resource persons sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga sa mga umunay maanumalyang transaksyon ng Makati City LGU. Ayon naman kay dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado, tumatanggap daw si dating Vice President Binay ng kickback sa mga proyekto sa Makati. Pero umamin din wala siyang partisipasyon sa pag-deliver ng pera sa mga Binay. Hindi binigyan ng korte ng bigat ang mga testimonya dahil wala raw silang personal knowledge at tinawag ang kanilang mga sinabi bilang spekulasyon. Nilalabag daw nito ang karapatan ng mga akusado na ma-cross-examine ang mga sinasabing witnesses. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Okay. See? Catherine Talabong, mapagpalang gabi from Ophidian Tribe, Tayabas City, Quezon po. Yes, God's evening sa ating mga Ophidians dyan. Deborah Espejo Alfaro, God's evening tayo for and all. Nancy Domingo, kumusta na po? Sir, siguro. Okay naman. Milagros Jose, okay, is also watching. I-share nyo lang ha, i-share nyo lang. 10, tigsa 10 kayo. Okay. Pagod na po ang taong bayan sa mga... Yung Central Bank of the Philippines, para may idea kayo, inaitayo yan, hindi naitayo yan nang walang backup na ginto. Kasi yun yung patakaran ng Bretton Woods Agreement ng international. Para may alam kayo. Kaya lang, yung mga nakadeposit dyan ng mga ginto no, at mga nakadokumento ay nakapalob sa international treaty. So, hindi siya pwedeng basta galawin. Kasi may nagtip sa akin na taga Nika. Kasi kahit sa Nika, nilapitan namin yan. So, hanggat hindi nabubuksan na itatapat, kasi naka-DNA po yan. Nakapirma dyan si Ferdinand E. Marcos, Queen Elizabeth II, Harry Truman, yan, tingnan natin ha. Tingnan ko lang yung dokumento. So, ito yung delivery receipt, no? Yan. Delivery receipt. Nakapirma dito sina Miguel Cuaderno, President ng United States during the 1949, no? Harry Truman, ang allied and non-allied national chair, Dwight Eisenhower, ang ating President Quirino during that time. Okay. May pirba si Jaime Cayetano, Department Refinery Department, EDSA, Quezon City. Department of Central Bank of the Philippines. Ayan, nakapirma sila dito. Queen Elizabeth, ang title niya, medyo malabo kasi title niya. Queen Elizabeth, okay. Antonio Diaz, Father Antonio Diaz, yung nag-transfer, kasama ni Marcos na nag-transfer. Tan Kylie, ayan. Okay. So,
Positive, no? May laman yung central bank. Kaya lang hindi ito magalaw ng kahit na sino, kahit ang presidente ng Pilipinas. Ito po ito. Mataas na bagyo. Okay. So, hindi po basta-basta sinong gumalaw ito. Kahit, not unless, siguro taong bayan, kung taong bayan na magporsige. But, ipinaalam na rin natin sa armed forces na. Pagod na po ang taong bayan sa mga mapanlinlang na mga pangako ng iba't ibang administrasyon sa ating bansa, kung saan walang makitang matibay na direksyon, kung saan naungusan na tayo ng mga bansang dating mas mahirap sa atin, tulad ng China, Vietnam. China mas mahirap pa sa atin yan, kasi dito nga sila, nung panahon ni Mao Zedong, dito sila nagmamigrate yung mga Chinese natin. This is kamag-anak din natin yan because si Jose Rizal, ang lulo niya ay Chinese, pure Chinese. Ang lola niya is half Chinese. Singapore, Thailand, Indonesia, India, at iba pang mga bansa. Number 9, kung palalagpasin po natin itong pagkakataon po nating baguhin ng mas mabilis na paraan ng bansa sa mapayapang paraan, sa pamagitan po ninyo, napalagpas na rin po natin ang pagkakataon makagawa tayo ng mabuti sa bansa. Sa huling hibla ng buhay natin na magguguhit ng pinakamakasaysayang kaganapan sa bansang Pilipinas na isang magiting at buhay na bayaning makadiyos na general. 10 point. Panghuli. Huli at panghuli po. Minamahal namin at magiting at ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas na aming mahal, kayo na lamang po ang natitirang pag-asa ng taong bayan upang hindi natin harapin ang bagay na hindi natin tiyak. Ang kahihinatnan, handa na pong lumabas sa lansangan ang milyon-milyon na mamamayan. Yung translasyon, nasa 5 to 600,000 pa lang yan. Okay? What if milyon ang lalabas uli? Okay. Tandaan, nasa 32 milyon ang bumuto kina Presidente Sara at Bongbong Marcos kung ma-disappoint ang mga ito. So pwede sila pwede rin sila uli ang lumabas. At iba't ibang grupo kasama po mga retiradong mga sundalo. Nagmanifesto na yung mga retiradong mga sundalo. Pulis at opisyal na kabaro po ninyo. At karamihan po sa mga kasamahan ninyo ay di na kayang lunukin ang bulok na sistemang ito. Subalit hindi po natin tiyak at kontrolado ang posibleng kapahamakan na dulot nito laban sa mga mapagsamantalang nagpahayag na ng posibleng marahas na proseso. Actually, this is our final warning sa ating gobyerno, sa ating administrasyon. Reminder sa ating Armed Forces of the Philippines. Maawa po tayo, sir. Paano po mga madadamay lamang na inosente? Ayaw namin may mangyari sa bansa natin at may isang buhay na mawala. Maging sa ating mga otoridad, dahil may pangarap naman po sila sa kanilang mga pamilya. Lalo na po ang sandatang lakas po natin dahil kayo na lamang po ang huling tigapagligtas ng mamamayan na dapat namin protektahan sa anumang tangka at impluensya. Sa inyong kamay po ang huling hibla ng makatarungang pagpapatupad, wala na po kaming pag-asa sa kasulukuyang sistema. So ang binabanggit natin dito ay ang sistema. So may last page po tayo dito ay siguro hindi pa po napapanahon na ilabas natin ito para hindi naman baka masyado na nating pinupuwersa ang independensya ng AFP, no. Ito yung last page, no, which is pinirmahan ko po ito. Siguro kung ano man yung kahinatnan na ating bansa, saka na lang natin siguro ilalabas ito. So, this is confidential. Okay. Sir Jefferson, Mirna Long-Ayan, Ma'am Milagros Naval, good evening Sir Ferdinand, God bless. Nancy Gabriel Bilog, parang may nakita pa akong mga taga-Ofirian na nanonood kanina. Okay. So, firmado ito ng mga leaders, no? Mga National People's Initiative Council Committee, yan. Buong region yan.
kasama po yung mga pirma, no? Mga pirma, yan. Yung mga petitions, signatures. Yan. So, marami yan. Yan. Mga petition signatures, yan. Lahat yan. So, ito ay nagbibigay ng hudyat. So, dito, natin malalaman kung gaano saan aabot ang professionalism ng leadership ng AFP. Okay. I believe so, no? Kaya sinasabi ko lagi na hindi natin pwedeng kalkulahin kung ano ang nasa likod ng isip ng ating AFP Chief of Staff, General Browner. Kasi limited siyang magsalita. Mayroong tinatawag na reserve wisdom, reserve na karunungan, reserve na knowledge at the back of his head na hindi natin kayang basahin. Maaring kaya nating sabihin ang spekulasyon. But so far, no, pinaninindigan kahit nakaharap namin mismo si General Browner, sabi niya ang AFP ay para sa Diyos, sa taong bayan, sa Constitution. So tingnan natin Diyos, taong bayan, Konstitusyon, at ng gobyerno. So ang gobyerno, tama yon, that is the right hierarchy, no? Okay. Yung sinasabi ni General Browner na chain of command. Of course, hindi niya pwedeng iitsapuera yon. Yung chain of command coming from the order of the president. Depende siguro kung ano yung order. Depende sa tamang order. So, dito tayo mag-focus dito sa tamang order. Ano yung kakayahan ng armed forces natin? Sino ang susundin ng armed forces natin? Kung sakaling hindi tama ang utos ng Pangulo, sakaling hindi tama ang nangyayari, kung sakaling magkaroon ng state of emergency, sino ba dapat? Kaya tinatanong ko dyan sino ba dapat ang magpadeklara ng state of emergency? Meron bang kapasidad? Meron bang kapangyarihan ang taong bayan na utusan ang Armed Forces of the Philippines na ilagay sa state of emergency ang bansa sakali? Yun yung mga tanong na medyo shaky na hanapan ng sagot. I hope may mga makatulong sa atin. Kung may comment kayo, mas wala kang pangengatay. Ano yun? Pahinga, yes. Actually, pagod ako kahapon. Joliet Capil Droin ng Cagayan. God's evening sa inyo dyan. So that is a big question. The President can declare a state of emergency or martial law at any time in a reasonable situation. Okay. Kuya Kim, ano na? Okay. So, the President was given authority to declare a martial law in a very reasonable situation. Okay? So, tanda na rin. But, paano i-deliver? Anak Wilnard Henner, sa ating mga NPICC Palawan, God's evening sa inyo lahat dyan. Rosalie Nina Espirito, paano i-carry ang order ng Pangulo in case of any state emergency? Kasi may lumalabas na may mga lumalabas na dito Tingnan ko example dito, no? May mga speculations na dito that hampering social media na para matigil itong INC rally, itong religious rally, itong peaceful rally, ay parang gusto, no? Parang inilalabas nila na mayroong gustong gawin ng gobyerno. But how? Ito'y nakapaalam na sila sa mga in charge, sa mga lugar, kung saan gaganapin. So, God's evening po natin, watching from Isabela. Yes, God's evening. So, prepared na buong Pilipinas at posible na buong mundo ito. Kasi ang iglesia natin is
mayroong 100 more than countries na nandiyan na. So actually, yung ibang Pilipino na pahayag na babasigan ito, babasigan niya. The thing here is kasi, bakit it is now already in a constitutional crisis ang bansa natin. Kasi yung gobyerno na natin, yung dalawang ulo ng gobyerno natin, hindi na sila magkasundo. At isa sa tanong ko kasi dito, no, bakit, Ana Carolina Salvador, bakit kasi magkahiwalay yung opisina ng presidente sa opisina ng vice-presidente? Siguro, isa yan sa titignan natin kung anong sistema yung gagawin. Bakit magkakahiwalay sila? Bakit sa mayor? Yung mayor, andyan yung vice mayor niya. Andyan yung isang opisina lang sila. Andyan yung mga councilors. Andyan yung isang opisina. Bakit sa national government magkahiwalay yung vice-presidente at saka yung presidente? So, the chance of division is very vital or very imminent sa kanila kasi the relationship is parang may LDR sila. Long distance relationship kasi ang vice-presidente at saka presidente. Dapat bakit ano ba ang nakasaad sa Constitution natin? Kailangan ba maghiwalay ang vice-presidente? Even in the time of President Duterte, bakit hindi nabibigyan ng opisina ang vice-presidente sa Malacanang? So, ang nangyayari, parang pag-aari na ng presidente, yung Malacanang lamang. Na may mga cabinet officials lang yan nakakapasok yan. So, why not? Kaya nagkakaroon ng division. So, siguro, I don't know if in case of security concern, ay yun ang nila. Pero I don't think so. Hindi siya justified yung maabot kong rason kung bakit magkahiwalay ang vice-presidente at saka presidente sa kanya. I hope there should have to be somebody to answer. No? So, yun yung issue rito. So, before anything happened into our country, we already gave a reminder to the armed forces of the Philippines kung ano yung kailangan niyang sundin in case that there is something to happen or there is something that change the situation. Okay, ano yun? Okay. So, once, ano ang pwedeng posibleng mangyari dito sa rally? Tingnan natin baka posibleng itong translasyon na magsasanib na dito, dire-diretso na ito hanggang dito sa Lunes. Di natin alam. Okay. So, good evening po Tata. Yes, anak Arlene Barao from Baseco, Muslim community natin, MPICC Muslim community natin, at saka sa Intramuros. Virginia Abehuel is also watching. Paki-share nyo anak, habang nanonood kayo, i-share nyo para mabuksan yung isip at ma-aware ang ating gobyerno at ating otoridad at ating mamamayan what are the possible things to happen na ma-anticipate natin. So, unang-una, iwasan natin mag-create ng gulo, iwasan natin magkaroon ng paksyo-paksyon dyan, baka magkaharangan, magkabatuhan, very possible na mangyari. Okay. So, the situation may change. Si General Browner. Yan. Kaya wala si General Browner. Yan. Tingnan natin. Nasa damdamin natin by voting the right people. Inanunsyo din ng COMELEC na matapos ang botohan sa May 12, kailangang hintayin ang alas 7 ng gabi bago makapag-transmit ng resulta ang mga makina para maiwasan ang pangamba ng hacking kapag may mga makinang maagang nakapag-transmit ng resulta. Pinayagan din ng COMELEC ang hiling ng Department of Social Welfare and Development na patuloy na mamahagi ng ayuda sa panahon ng eleksyon.
Pero responsibilidad raw ng DSWD na tiyakin na walang eksenang politiko. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo Nakatuto, 24 Oras. Okay. Wala rin nakapigil sa debosyon maging Wala raw nakapigil sa devotion. Buti pa yung devotion, nabibigyan ng importansya, pero, di ba? nakatutok live. Si Maris Umali. Maris. Emilia, buhay na buhay ang debosyon ng mga mananampalataya rito sa Minor Basilica and National Shrine of Di ba? Buti pa yung translasyon, no? Kahit walang buhay yung kanilang tinatangkilik, tinataas, matagumpay, no? Pinoprotection pa ng pulis. Pero pag taong bayan ang magpahayag ng saloobin sa ating gobyerno, nahaharang, no? Hey, what's wrong? Kasi, siyempre, rebulto naman yan. Hindi naman siya makapagsalita. Hindi naman niya, pero, pag taong bayan na magsalita, nakakapagsalita, kung anong gusto niyang salitin, hinaharang. But, in the history of NPICC, hindi ito mahaharang. No? But because we are the banner, we are holding on the authority of the people na iparating kung ano yung mga by formal letter. Kaya, maingat din po tayo na niiwasan natin na tayo ay makita ng ating gobyerno na nag-uumpisa ng rally. So, I'm sorry to disappoint some groups na sinasabi bakit hindi manguna ang NPICC sa mga rally katulad nung dati. Yung nangyari kasi sa SB 1869, it is very vital and very urgent. Buhay yun Buhay yung pinotektahan po namin doon. Hindi po gobyerno ang pinotektahan namin, kundi buhay po mismo ang pinoteksyonan namin doon. Buhay ng bawat Pilipino. Buhay nating lahat. Kaya masama, kaya nasa kulungan, nasa malaya, nasa gobyerno, sa kampo, sa mga otoridad natin, buhay po natin ang ating binantayan. Okay? So matagumpay po tayo kahit sabi natin matagal na proseso, pero nagtagumpay po tayo. But on this point, ang ginawa namin, so nakilala na po tayo, hindi na po natin kailangan ng mag-show ng malaking rally or tumibok pa sa rally kasi every department of the government knows us already that we are mediating between. Tayo yung naghahatid ng hinaing ng taong bayan para meron silang iisipin, meron silang adjustment na gagawin. Kung sila'y makaintindi, sila na po yung gagawa ng adjustment. So ito yung dito. Ito yung inaabangan, hindi naman natin inaabangan na may mangyari. Pero kailangan before anything. Ngayon may speculations, the authorities should have to be aware kung ano yung mga pamantayan nila in case. Ito kasi iba ito Bakit iba ito? Tingnan natin yung mga nagdaang EDSA revolutions, noong panahon ng EDSA 1 against kay Marcos. So, the dictatorship na sinasabi na yan, Jean Pascual is also watching, Edna Remodo, Elvira Abraham, maraming salamat. Share nyo para maabot ng... So, ito po ay independent po itong ginagawa natin. We both take both sides. So nagbibigay tayo ng advice, or what I mean is nagbibigay tayo ng leeway para mapag-isipan ng both sides kung ano yung pagkasunduan nila. Saan sila mag-meet halfway. So tayo po yung nagwi-witness po diyan. Tayo po yung nagbibigay daan. Tayo po yung guide na baka sakaling magkaroon ng solusyon ng mga problema sa ating bansa. So that is our responsibility. Now, EDSA 1 in favor of Cory government kasi hindi naman siya declare na nanalo. So, it is a revolution. Panahon ni ERAP in favor of the Vice President.
yung pag-raise ng paghuli kay President Erap is in favor with Gloria Arroyo. Ano pa? Yung impeachment kay Centeno, impeachment kay Corona, okay? So, in favor of persons. But today, no, itong huling henerasyon. Some say that the INC is in favor of Vice President Sara Duterte. Pero napakaingat si Madam Vice President. No? Kahit nakakapasok tayo sa opisina niya, napakaingat po nila doon. But naman, nakakapasok naman tayo sa opisina ng Presidente. Kaya lang, sa opisina ng Vice Presidente, for the first time na nangyari na, naiakyat ko doon ng maraming, almost mga 40. Kaya hindi sabay-sabay yung pag-akyat namin nung nag-serve kami ng warning din sa kanya. Take note hindi lang ang ating Presidente binibigyan natin ng reprimandation. Both the Vice President, the Office of the Senate, the Office of the Congress, the Office of the Supreme Court. They are all given notices coming from the National People's Initiative Council Committee. So, sa ating part din, napakaingat natin kung paano natin ilagay ang posisyon ng representasyon ng taong bayan. So, gumigit na lang po tayo. So that, example, no? Kilala na nila ako sa Armed Forces of the Philippines, labas-pasok tayo yan. Tapos nakita nila ako na nangunguna sa rally, no? Anong isipin ng Armed Forces? Sabi nila, ni-spyan lang na, ba't nandun na si Mr. Lagundino? Di ba yan yung laging ano? So, we maintain our stand to stay at the middle. Okay, yun po yung responsibility na tinutupad, no? Tinutupad ng National People's Initiative Council Committee kasi we are just a committee heading up the genuine People's Initiative for Peace, Unity, and Love. Yan ang bit-bit po natin. So, it is applicable to both sides, to both parties, to every corner na malaya, may kalayaan. So, I hope maintindihan po natin lahat. So, nagporsige po tayo kahit may mga nagbabawal, may nagbabanta sa amin na huwag kayong makialam mo ano. We are determined. Pag sinabi namin, go, go. Hindi po kami, kasi may independensya tayo. Mayroon tayong tinatawag na kasarin lang na magdesisyon. Okay. At gawin kung ano yung nararapat to both sides. To both sides. So, panghuli. Kaya po, no, ano po yung, actually, okay. Yung, thank you for the flower, Anak Jean. Kung bakit kailangan natin gumalaw? Kasi, may threat na eh. At it was stated here in our letter, no? Kay General Browner na Patuloy ang mga otoridad sa pagresponde sa kabilang sunog. actually, kailangan. Yan. Bakit umaksyon kami agad? Bakit hindi kami nagpatumpik-tumpik? Kaya sabi ko, from the NPICC Isabela, NPICC Las Piñas, NPICC Quezon Province, may mga pumunta rin, NCR, Quezon City, pumili lang po tayo, no, ng makakasama po natin dito. Because what is very important there is their signatures, their fresh signatures
that back the formal letter of the National People's Initiative. Kaya nga po, so ano yung mungkahin natin? Ready na po tayo. Ito po, no? Para makita natin. Ayan. People's Initiative for Peace, Unity, and Love propose amendments for a new constitution, the People's Constitution, and the new organic federated government system, target 2025. Okay? No. Nako. May balak silang i-rehab ang EDSA. Opinion Cognitive Rehabilitation. Kailan kaya nila itatapat ito? Mukhang ito yung gagawin nilang pangharang sa I don't know. Ano yung okay. Now, so kaya nga, sinasabi natin na ang Armed Forces of the Philippines has the full authority, has the right knowledge, the right wisdom na dapat gampanan ng ating magiting na General Romeo S. Browner. He can put the AFP in between also. Grabe, no? Grabe ng tao. Sana kung sa ikabubuti na lang 'to ginamit, no? So nandito na rin tayo. Tingnan nyo, gaano kakapal yung proposal natin sa bagong sistema. Yan. Ready na po, ready po tayo. Anytime. Yan. The system of the divine plan. Yan. The new system of the divine plan backed by petitions. No? Yan. The new system of the divine plan. So, ready na po tayo. No? Ready na po tayo na sakaling piliin ng armed forces. Teka lang. Sabi ng armed forces, teka lang. Mr. President, pwede bang ganito muna gawin natin? Kasi may mandato ang taong bayan sa amin na manatili kami na under a civilian authority. Under the Constitution. Teka lang. Ate anak Lito Insang, our Provincial Committee Chair ng Bulacan. Okay. Edelina Ariola. Okay. Melanie Artubal. Etong mga to, matagal nang na-receive kahit sa panahon ni Pangulong Duterte, kahit sa panahon ni Pangulong Bongbong, na-receive lahat ito sa Senado, sa Congress. So when ito tip ko, no, noong nakita ng presidente ng Partido Federal na ginamit ni Presidente Bongbong, sabi niya, this is the best, one of the best federal proposal itong hawak ng NPICC, and I praise the NPICC for this very good proposal. So, napakaganda ito kasi nabasa na nila to. Now, bakit natin inilabas ang mga ito? It's not that we're going to pressurize, no? To put pressure on the AFP, to put pressure on the government, to put pressure on the other sides, but to find way, to select way, to think about. Kumbaga may selection sila na pwedeng gawin, okay ito. Kasi example, no? The people will order, okay, for the final order of the people, ibinibigay muna namin sa AFP ang kapangyarihan ng aming gobyerno. That might be the most appropriate thing to happen. Tinitingnan ko kasi yung nangyari sa Niger. No? Iba yung Nigeria sa Niger. Ganito ang nangyari kung naalala nyo yung nakarang taon, yung akala ko nga, ito na yung umpisa ng World War III. Kasi ang Africa is
hawak ng Russia din yan, hawak din ng China, hawak ng Pransya. But Pransya holds the leaderships. Okay, yung nangyari sa Nigeria, which they became victorious sa gusto nilang mangyari. Kasi ang Africa is katulad din ng Pilipinas na hinahawakan ng ibang bansa ng mga matatagal na panahon. Okay, crowd estimate, 6.1 million, 2024, 6.5. Oh? Really? Ayan, tingnan mo. 2020, 3.2 point, mahigit 1 point, mahigit 1 point. 6.1 million to 6.5. You see? Ano na yan eh? Endure required. 2024. Nung 2024 yan. 2025 naman ngayon. Wala, nung nakaraan yan. Yan mo ha. Walang buhay yan ha. Walang buhay niyang iniidolo natin. Iniidolo nila. Pero grabe ang kanilang ano. No? Which is, alam naman natin na sa Exodus. No? Sa Exodus 20, alam naman natin na kinamumuhian ng Diyos. At ipinapataw ang parusa simula, from the third generation. Or from hanggang sa ikatlong henerasyon. Kaya hindi natatapos ang sumpa sa ating bansa. This is biblical. Kung tayo, sabi natin religious tayo, sinusunod natin yung religious aspect. Ito hindi, tradition to eh. Which is, ito yung lalong nagpapalubog ng sumpa sa ating bansa, kaya hindi tayo manakakawala. That's the reason why. Sana, kaya sabi ko, sige lang. Okay, pagsasayos yan. So, kaya, ang the most, ang nangyari sa Niger, no, yung military ng kapitbahay, anong bansa yon? Uganda, dalawang bansa yata tumulong, no? Yung military nila, nagsanib pwersa sa military ng Niger. And they declare, no, na the president is no longer be acceptable as president of Niger. Yung Nigeria, iba. Yun yung capital city. Yung Niger is yung kapitbahay na yan. Iba yung Nigeria sa Niger. Okay. Walang ni isang baril na ipinutok dito. Pero nakuha nila yung presidente nila, ikinulong nila, house arrest siya. Ewan ko, sana na nila dinala ngayon. Okay. Now, kasi pro-Pransya yun eh. Pro-Pransya yun eh. Ngayon, noong na-take full control, although nakaabang ang South Africa na lulusubin ang Niger. Nakahanda yan, alam niyo yan. Talagang nakahilera yung ano. Now, sabi ng military, we will put the government in a 3-year civilian authority. Masarap ano? Masarap na military natin gayahin. Meron bang kumontra sa mga militar ng Niger at saka yung kapitbayan? Wala. Kahit trinat siya ng US, trinat siya ng Pransya, trinat siya ng Germany or other nations, hindi sila natakot. Kaya kung yun ang sinasaluduhan kong professionalism ng mga kasundaluhan ng bansang Niger at saka yung mga kapitbahay na bansa. Biro mo ang tapang nila na now that we are in full control of the government of Niger, we will now deliver the authority to a 3-year civilian authority. Wow! Paano nila ginawa yon? Ano yung prosesong ginawa nila yon? When they fully control Niger, no, siguro bumuo sila ng council. Yan, council from the civilian, no, from many groups, no. Bumuo sila ng council. So yun yung ginawa muna nilang pansamantalang 3-year transition government.
3-year transition government. Which is ito yung inaabangan natin sa panahon ni Pangulong Duterte, but it did not happen. Ngayon nagsisisi siya. Kung sana pinakinggan niya ang NPICC noon at mga ibang grupo na ilagay na natin sa federal system ang gobyerno upon the declaration of the President, kasi he has the power to declare what kind of system you're going through. Ano ngayon? Pinangako. We all got mistakes. Pinangako ni Gloria, pinangako ni Ninoy, pinangako ni President Duterte, pinangako ni sino pa yung mga nangako? Ayan. Pinangako ni Vice President Sara Duterte, ipinangako ni Robin Padilla, ipinangako ni Nene Pimentel, ipinangako ninyo yan na babaguhin nyo ang sistema ng gobyerno. What did you do? Ano po yung ginawa ninyo, mga sir? Di ba yan ang isa sa nagpanalo sa inyo na umaasa ang taong bayan na ma-federal na ang bansa natin, at pagka-federal ng bansa natin, then mabubuksan naman ang usaping kayamanan ng ating bansa, di ba? Yun yung di ba yun yung inaasahan ng taong bayan po sa inyo? I would like to remind you. At sana, dito magmumula yung kaisipan ng ating armed forces na mayroon silang kapangyarihan na itama at ilagay sa tama ang sitwasyon ng bansa natin. Bago mahuli ang lahat. Alam naman natin na ang ating armed forces ay by appointment lamang po yan. Pero yung mga nasa baba niya, nasa mga retirado, mga active personnels nasa ilalim niya, mga senior officers dyan sa ilalim niya, pumuputok na ang kanilang saluubin. At any rate, at any time, pag nagkamali ang liderato ng armed forces, kaya nandyan ang NPICC na nagpadala ng alalay sa liderato. Hindi namin sinabi na utosan namin ang General Brown na pababain ng Pangulo, patalsikin ng Pangulo. Wala po tayong ganun. Both are beneficial to the Vice President and the President. Kaya advisean niya pag-usapin ng Presidente at Vice President, but it is very impossible to happen now. Tama yung sinabi nila na imposible nang magkaayos ang Vice Presidente. O bakit? Ito isipin ninyo Bakit Anori Ledem, Donato Pomer, ang dami nanonood, but nasa 1.1 nang nanonood. Okay. Ano to? Saan to? Nalipat pa tayo? Ayan. Okay. Gulat ako. Kala ko. Okay. Share nyo lang. I-share ito. Okay. Kasi napakahalaga yung mga pag-uusapan natin. We pray. No. What we are praying for is ang ating armed forces ay makapag-isip ng pinakatama. That is why we actually, I don't want to use ayuda, no? But of course, inaayudahan na natin ang armed forces of the Philippines na manatili sa tamang desisyon. Huwag magkamali sa kanilang desisyon. That is our mandate. That is the mandate of the people, not us, not me. Kahit ako pumirma nito, no? It is not my mandate. So malinaw, no? Ulitin ko, no? So transparent ito. Okay. Iginigit po namin na panatilihin po natin ang saligang batas ng 1987. It is our calling. Nakalagay, kami ang makapangyarihang sambayan ng Pilipino. Pero pag ang susundin ng armed forces ay ang order lamang ng isang tao na lalong magpapasama sa sitwasyon ng ating bansa. Tandaan ninyo, parating ang pag-upo ni Pangulong Trump. Marami nang nagsabi, resign na nga ang mga leader ng bansa kasi alam nila matatamaan sila pag
si Trump na ang naging bumalik na at nakita ni Trump sa kanyang 2 years na lumipas na hindi siya ang naging nanalo. Nakita niya yung mga pagkakamali. Nakita niya yung na-oversight niya yung mga maling hakbang ng mga bawat gobyerno ng mga bansa. So, actually, good evening po. Okay. Domingo Sensano, De La Torre Sosa, mga nanggabi sa inyong lahat yan. Okay. Upang bumuo ng makataong lipunan. Actually, the people has the responsibility, the main responsibility to correct things. But how? So dapat kasama niya ang armed forces side by side with the people. Hindi lang yung presidente ang pwede niyang sundin ang presidente na naaayon sa sistema, naaayon sa mga existing rules and regulations. Pero kung sarili lang na mag-iisip ang presidente ng kanyang kaisipan at i-order sa AP, sana po mag-isip po tayo. Yun po ang panawagan namin sa armed forces. Kaya nga po, nauna na po kami bago may mangyari, o anuman po yung hindi natin inaasahan mangyari. Dahil sinabihan na po kami. Ang sabi ng mga grupo na ito, both the people and all, sabi nila, kung hindi kayo makagawa ng paraan, kung hindi nyo pagunahan na itama at kausapin ang Armed Forces of the Philippines, sorry na lang tayo. Gagawin namin kung ano yung alam namin na ikatatama ng bansa natin. But you do not calculate us. Kaya hindi na po kami nagpatumpik-tumpik talaga na iparating sa AFP ang saloobin ng taong bayan sa labas ng kampo. Pag nasa loob ka kasi ng kampo, no, because you are bound by orders. May nakausap po ako dyan na kaibigan ko dyan sa Armed Forces. No? Medyo pangalawa sa CSAP. No? Sa CSAP, CRS, Civil Res, sa mga ibang departamento. No? Sir, alam niyo po, wala po kaming magagawa talaga. Gusto man namin. Kaya lang, nasa baba lang po kami. Hindi po kami, we cannot do what we want. Dahil under po kami ng authority. At hindi man naman namin pwedeng isapalaran itong kung anong iniisip namin. Because pamilya din namin nakasalalay po. See? Kaya nga nag-take the action kami, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa to take the immediate action na paalalahanan ang ating armed forces na in case we gave them the option, we gave them the possible way kung ano ang dapat sundin ng Armed Forces of the Philippines. Kasi may authority, nakalagay dito. Article 2, Section 3, no? Ang otoridad ng sibilyan ay sumasa ibabaw sa militar sa lahat ng panahon. Section 1, ang Pilipinas ay isang estado ng republikano. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanilang lahat ng mga otoridad ng pamumuno. Lagi nating sinasabi po yan, no? Yung pag-elect sa inyo, hindi na yun yung ultimate, hindi na yun yung ultimate lisensya nyo na magsilbi. That is just the first step. Procedure 1. Pag nakaupo na kayo, tanungin nyo ngayon ng taong bayan kung ano ang gusto nila. Besides doon sa nandiyan na nasa batas na susundin po ninyo. Ayun po yun. Kaya lang, para bang gutom na tayo na hawakan ang gobyerno na kung anong gusto ninyong desisyon, yun na yung pinasusunod ninyo. Maraming nagsabi, hindi sa akin nagsabi, yung EDCA na dinesisyonan ng Pangulo ay impeachable. Tandaan niyo po yan. Impeachable kasi it violates Section 18. Hindi lang po
Noon pa man, sinabi na namin to, nandyan sa mga sulat namin sa gobyerno na that is against the Constitution. Article 18, Section 25. Napakalinaw po yan. That is, so sinabi ng isang abogado, that is already an impeachable offense of the President. Pero ang hinihinala naman, ang bumabagabag naman dyan, paano ipapa-impeach na hawak niya ang Congress? Kasi yun yung isip natin, hindi natin masabi na the Congress is owned by the people, is controlled by the people, the Senate is controlled by the people. Kung ako masunod, tanggalin na lang yung House Speaker, tanggalin yung Senate President. Hayaan mo na sundin nila yung procedure na naaayon sa batas sa kanilang mga opisina na walang mga leader-leader. Diba? O dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ari-arian. Ang problema na, kayong mga politiko natin, sila na yung may-ari ng mga kalupaan. Di ba? Jufisa Ramos, Amelita Tebes Ewan. Okay. Lastly, no, gusto kong eto. May preamble din tayo sa Constitution. Federal State Government System 2025. Preamble. We, the sovereign citizens of this country, beseeching the deliverance of the Almighty God and Creator, in accordance of the customary laws and practices, as well as beliefs, a fair and just governing institution, righteous and determined laws preserving a humane society, equality of both right to life, and protect the cultural integrity of every community, and the sovereign rights of our nation and our countrymen, do ordain and declare this new federal state government. Okay. So magtatatag tayo ng, depende kung ilan ang gusto natin na Article 1, the Federal States Territorial Jurisdiction. Section 1, the Federal Territory, the Federal State Territory Jurisdiction. Section 1, 4 major states from the following states and 12 sub-states. So, magkaroon tayo ng major 4 states, and then sa ilalim niya is mga 12 sub-states. Just like Mindanao, BARM, Northern Mindanao, Davao, Visayas, Western, Central, Eastern, Luzon, Northern, Central, Southern, Palawan, Del Norte, Central, Southern. Okay, kung isasama natin. Okay. Article 2, Federal State Laws. Section 1, the Federal State Law on creation of 3-member committee department that should be present in every national and local departments. The executive from the President, Vice President, Prime Minister, down to the least local official. The People's Congress comprises the National People's Initiative Council Committee Department. The pangatlong body, the People's Initiative Body, the Sovereign Authority Department. Solo ito. Hindi ito connect sa any official ito. Solo na opisina ng tambayan. Section 2, the Federal State Law on Anti-Graft and Corruption. Ito matindi. Sino man ang Tagalogin ko na lang. Sino man ang mahuling nagnakaw mula sa 1 sentabo pataas ay marapat na parusahan ng batas ng minimum na pagkakulong ng 5 taon pataas at bayaran ang kanyang hindi may paliwanag na nawala sa pondo ng bayan. Ibig sabihin, kahit 1 million, 1 centavo na hindi mo may paliwanag, napakasimple, hindi mo paliwanag, 1 centavo lang. Diba? 5 taon na kulong.
Sa China nga, pinapatay firing squad Section 3, Federal State Law and Issuance of Transaction Receipt. Hindi dapat na magtaas ng buwis ang ating bagong gobyerno, dapat nga pinapababa Kundi dapat, kasi ito ang katotohanan hindi lahat ng negosyo ng buong bansa ay nag-i-issue ng receipt. Kaya hindi ma-monitor ang BIR. That is a very question there. Hindi may ang BIR ngayon, ma-monitor kung talagang nagre-receive. Kasi hindi naman nagre-resibo lahat Sa gasolinahan nga, hindi yan. Sa mga parmasya, meron hindi nagre-resibo So, paano? Tapos, taas kayo ng taas. Kawawa yung mga taong bayan. So, dito, ipapababa pa natin yung 12%, ibaba natin hanggang 8, hanggang 5. Kaya natin yan. Bakit? Kailangan lang natin pagtaksin lahat ng mga negosyo. Hindi dapat na magtaas ng buwis ng ating bagong gobyerno, kundi dapat pa na ibaba at ipwersa ang tamang pag-issue ng mga resibo sa bawat establishmentong pangkalakalan. Dito na papasok yung MIG na system na minomonitor, kahit tayong ordinaryo, namomonitor natin yung ginagastos natin araw-araw. So, antayin lang natin, Sir Bishop, Boses ng Bayan, huwag kang mag-alala, ay talagang kailangan namin yan. So, maimpuwersa dito sa program ng Peace Pro MIG, maimpuwersa ang lahat ng mamamayan na humingi ng resibo. Kasi yung resibo nila magkakaroon ng pera. Magiging dolyar yung resibo. Yun yung program ng Peace Pro. Actually, malapit na kami dyan. Okay. Ang tigapagbenta at tigapagbili ay may responsibilidad na magbigay at humingi ng resibo. At pareho silang sasagot sa batas sa anumang hindi pagtupad sa batas na ito. Section 4, Federal State Law and Transparency. Lahat ng klase ng transaksyon mula sa pinakamataas na departamento ng gobyerno pababa ay dapat 100% na bukas sa kaalaman ng ating mga kababayan sa bawat lokalidad. Sa pamamagitan ng teknolohiya, na lahat ng pondo ng gobyerno na meron kasalukuyan na gamit na hindi pa nagamit, taxes o bis. Ibig sabihin, kahit elementary ka, gusto mong buksan at alamin kung may pondo pa ba, may pwede pa bang gamitin, may pwede pa bang i-request o pwedeng hingin ng pondo na gastos at hindi nagastos. Ganyang ka-epektibo ito. Section 5, the Federal State Law and Project Guideline Implementation. Ito matindi. Lahat ng proyekto ng gobyerno ay dapat ng obligadong mag-implemente kung saan ito itinatayo ang proyekto. At ito'y ginagabayan ng buong komite. Mula sa taong bayan, sa local na unit, at sa mas mataas na unit mula sa People's Initiative Council Committee. Section 6, the Federal State Law on Establishing Indigenous Ancestral Domains in every municipality or barangay, establishing their rights and privileges. May saalang-alang ang pagtayo ng mga tinatawag na ancestral domain o sariling komunidad ng mga pinagmulang lahi sa bawat barangay o bayan at may isaalang-alang ang kanilang mga batas at karapatan pag-akda ng sarili nilang pondo at pagkakaroon nila ng representasyon sa bawat kapulungan at departamento bilang sila ang may pinakamalaking pag-aari sa ating likas yaman, hangin, kahoy, kalupaan, pastulan, katubigan, ayon sa Republic Act 8371 or IPRA Law of 1997. Carolina. The Federal State Law and Crime Assessment Authority, ito mga matitindi ito Batay sa nangyayari ngayon na kahit napatunayan ng otoridad ang isang pagkakasala, subalit sa pagkawalan ng witness, ito'y mapapawalang sala na lamang at ligtas sa sagutin sa batas. Subalit sa pamamagitan ng batas na ito ay mapagtibay ang independenteng resulta ng investigasyon ng otoridad, may witness man o wala. Sa abroad ganun. Pag napatunayan ng otoridad na talagang kahit walang witness, walang napatunayan nila na siyang gumawa ng krimen, paparusahan. Section 8, the Federal State Law on Old Age and Children's Compensation Act.
Ang batas na ito ay pinagtitibay ang karapatan at pribilehyo ng ating mga magulang at kabataan na magbigyan ng gabay spiritually, morally, financially sa pagtatayo ng mga home for the aged. Ito ang wala sa atin. Dapat dyan napupunta yung mga ayuda ninyo, sir. Mga ginagamit na ayuda. Alam niyo po, yung ayuda, bakit maraming hindi pabor dyan? Pag natanggap nila yung 5,000 at binili na nila sa gusto nila, tapos na, wala na. Paano kung hindi naman karapat dapat na yung bilhin? Mas maganda na lang. Pagkain nyo na lang ibinili at ibigay nyo sa kanila. Mas okay pa yun. O programa. Child care units upang mapangalagahan ang kanilang mga sarili. Ito yon, yung sa Taiwan kasi ganito. Pagpasok nila sa trabaho, idadaan na nila yung mga anak nila sa child care units. Kaya nakakapagtrabaho sila pareho. Doon nila alagaan. Sila may bayad, pero ang gobyerno, mas malaki yung binabayad doon. O, tingnan nyo, wala tayong ganun. The Federal State Law and Office Interpositioning. Ang batas na ito ay nagbibigay ng kasanayan at magandang oportunidad sa mga may abilidad na magpatakbo ng pamunuan at hahalili sa mga baguhan at hindi pa masyadong bihasa sa proseso ng pamumuno at magkaroon din ng check and balance sa bawat lokalidad kung tama ang ginagawang proseso sa bawat panuan. Napakaganda ito. Ito yung interpositioning. Example, no? Si Kapitan, may kakayahan nakikita dun sa kakayahan niya, kaya niyang magpatakbo ng isang bayan. So ngayon, iaalalay siya sa ibang bayan ngayon. Ngayon, yung mayor naman doon, lilipat naman sa isang bayan para ma-check and balance kung tama yung procedure. Kasi iba-iba kasi ang ginagawa. Bawat mayor, ibang procedure niya. Bawat mayor, ibang procedure niya. Walang pamantayan na nasusunod. Na iisang sinusunod lamang. Na parang manager ka lang. Na kung ano yung patakaran ng company, yun lang ang susundin mo. Wala nang iba. Okay. Okay, ito pa. Maigpit, Section 10, the Federal State Law and Sewerage System. Maigpit na pinagbabawal dito ang pagtapon ng sariling basura sa lugar na hindi nauukol sa tapunan na may matinding parusa mula sa isang buwang patas ng pagkakulong o multa. Dapat basura mo, itago mo, iuwi mo. Hindi. Kaya diba? May pera sa basura. Kaya yung basura dyan sa Manila, hindi nabayaran, hindi sila, ang laki ng, biro mo, milyon-milyones yan. Yan. Para pulutin yung mga kalat ninyo. Kung iuwi na lang natin yung mga kalat natin, at sa basurahan ilagay, may sarili tayong disposal. Di walang gagastusan ng gobyerno na pambasura. O kaya dalhin na doon. Wala tayong mga sistema ng pagtunaw ng basura. Napakaganda yung pinopropose namin na basura, na pagtunaw ng basura. Hindi pinapansin. The Section 12, the Federal State Law on OFW Compensation Act. Lahat ng OFW na pauwi na sa legal na rason ay dapat nabigyan sila ng permanenteng tirahan at tulong upang magkaroon sila ng magandang pamumuhay. Kahit ilang taong ka na naninirahan nagtatrabaho sa abroad, pag uwi mo, hindi ka pa rin makapagpatayo ng bahay mo kasi ginastos yan sa mga anak mo. Mali pa yung paggastos minsan. So, dapat ganun. Ilan lang naman ng OFW natin? Absolute. You. I salute you. Okay. Kaya lahat ng mga OFW natin dapat pag-uwi, masaya yung buhay nila na may inilaan ng gobyerno na the OFW village. Bawat munisipyo, bawat probinsya, mayroong ganon. Kasi sasabi nyo, hero daw yung mga OFW na dahil sa laki ng ipinapasok. Pero tayo, wala tayong isinusukli sa kanila na kunti lang. Section 13, Federal State Law on Farmers, Fisherman, Workers, Wage and Compensation Act. Tulad ng mga magsasaka, mangingisda at mga iba't ibang magtatrabaho na mabigyan ng karampatang sahod sa minimum na 30,000 pesos a month.
Dapat lang sila. Ang taas-taas ng... Biro nyo, mga farmer, bumibili na rin ng bigas. See, ganun na kahirap. Sila nagpo-provide ng pagkain natin, hindi natin sila masweldoan. O tinan mo yung mga gumagawa ng noodles, may sweldo. Sila kaya na hindi pa sigurado kung makakapag-ani sila ng maayos. Maalala ko na naman yung buti na lang sa amin. Katatanim lang namin, nakapag-harvest na kami agad. Diba? Best hit of 2024. Section 14, the federal state law on strengthening ties between neighboring localities, barangay, municipal, provinces, cities, regions, island to island. Moobliga ang bawat lokalidad na tumulong sa karatig lokal kung kinakailangan sa anumang pangangailangan, lalo sa mga kalamidad, sa pagresyo at pagbibigay tulong pinansyal. 15, the federal state law on removing percentage shares of government officials. Bakit pa kayo? Nagnanakaw na nga tayo, kumukuha pa tayo ng percentage. Pagtanggal sa mga tinatawag na percentage share ng mga local leaders para bawasan ang pundong nakalan sa isang proyekto. Kaya mahina na yung mga semento kasi kanya-kanyang tapyas. Kaya sinasabi ko, yung mga worker natin yan, hindi nasusweldoan ng tama, magnanakaw na rin sila. Pati yung contractor, pati yung dump truck, idadump na yung buhangin. Imbes na 10 buhangin yung na-deliver, 5 na lang, binenta na yung 5. Kasi bakit? Hindi siya binabayar. Section 16, the federal state law on limiting acquired land properties of individuals and public servants to only 3 hectares as per required. Kung politiko ka, biro mo, wala kang lupa nung mayor ka, pagkatapos ng 3 years, Diyos ko, kalahati ng bayan mo, sa iyo na. Ano yun? Section 18, the federal state law on recognition position of people's initiative providing offices including allocation of funds in every local community. Sana, bigyan nyo ng opisina ng people's initiative para may bantay kayo. Para malaman nila kung tama ba yung implementation ninyo. Ganun dapat. The federal law of lifting the freeze assets of Philippine wealth found in the different central banks and nations around the world. Bigyan natin. Pag naiayos na natin ito, yung executive order number 1 ni Cory Aquino, i-lift na natin. Para mabuksan yung mga kayamanan niya. Okay? Binigyan ko yun ng tip. Pero ayaw nilang gawin kasi bakit? Siguro, Diyos na rin ang ayaw kasi korap pang bansa natin. Dapat may saalang-alang ang pagtanggal ng mga sanctions at pagtanggal ng mga pagpapasara ng mga kayamanan ng mga Pilipino na matatagpuan sa iba't ibang bansa at bangko sa buong mundo. Kasama ng Central Bank. The federal state law and the use of Tagalog English as mode of communication in all offices, especially the government. Bakit kasi English tayo ng English, pero yung implementation natin, wala namang kakwenta-kwenta, di ba? Kaya nga, tama yan si Senator Robin Padilla. Tagalog tayo, the mode of communication in all offices. Para maintindihan naman natin yung mga kababayan natin kung anong dapat nilang sundin. The federal state law on 22, the federal state law on one-term policy to become public officials from national to local. Para mabigyan lahat ng pagkakataon ng sino man may mabuting nais mamuna sa anumang pamunan sa mababang kapulungan liban sa Prime Minister, President at Vice Presidente sa ating bansa ay kailangan isang beses lang pwede maging opisyal o manungkulan sa alinmang posisyon sa gobyerno para mabigyan din naman ng pagkakataon ng dami nating mga political pero hindi sila bibigyan kasi pamilya-pamilya ng politika. Mayor, kapitan, pamilya-pamilya na sila. Senado, pamilya na rin sila. O bakit hindi ito nagagawa na kokontrol ng COMELEC? Kasi incapacitated na ang COMELEC. Depektibo na, may virus na. Federal state law against any unconstitutional bills. Nararapat na ipaalam ang alinmang batas o panukala na gustong ipasa sa alinmang konseho maging sa national. Paalam mo sa taong bayan. Okay ba ito na gagawin? Kayong kongreso, hindi nyo na ginagawa yun. Diba?
Federal State Law on Health Management Crisis. Sakaling dumating ang mga sakit tulad ng 2019 pandemic crisis at ibang mga malalang sakit, ay maaari lamang na gamitin ang mga subok ng panggamot at pampalakas ng immune system ng katawan bilang pangunahing lunas at koordinasyon, konsultasyon sa ating mga tribo upang gamitin ang kanilang mga subok na panlunas. 25, last. Ito, hindi natin ginamit yung fubunan, pero organic vaccine yan. Anong ginawa nyo? Kuha kayo ng mga vaccine sa ibang bansa, ngayon, yun ang yun ang kinamamatay na ng mga tao. Lahat ng mga vaccine sa buong mundo ng COVID-19, nire-recall na. Kasi napatunayan na ito'y harm sa mga tao. Pero tapos na, naibakuna na. Pero kami, lumabang kami dyan sa Senate. Death penalty, pag-aaralan pa kung kailangan gamitin sa bagong konstitusyon at klase ng gobyerno. Siguro, error and trial tayo rito. The federal platform prepared by the People's Initiative, by the National People's Initiative Council Committee. Article 3, for natural wealth proper utilization. Section 1, identify the grassroots of areas, identify the first and direct beneficiaries, initiate covenant agreement terms and conditions, identify the project and management and party members, identify the potential livelihood project. Section 4, Article 4, the federal, state, and sub-states. Ito na yan. Sub-states, okay. Yan. Article 6, function of the national and local state officers, federal national executive branch. Section 2, Federal Sub-States Executive Branch. Section 3, Federal Legislative Branch. Section 4, Judicial Branch. Yung Supreme Court, may Supreme Court na rin sa mga baba. Yung mga national offices, nasa baba na rin. So, hindi na pupunta ng Maynila yung mga tao, hindi na magtatrabaho sa Maynila mga tao. Lahat meron na. At ang pundo ng bayan, either way, 80 mananatili sa local, 30% or 20% mapupunta sa national. Marami naman silang pagkukolektahan ng 20% eh. Di ba? Buong Pilipinas yan. So, support sa 20% nila. Pero yung 80%, may ilalagay na dyan sa mga estado. At yun ang gagamitin sa mga sub-states. Okay. National People's Initiative Council Committee Barangay Program for Greater Change. Tapat na inisyatibo para sa bayan at mamamayan through People's Initiative 2025. Priorities, maintain a healthy community. Ambulance, health mission, livelihood projects. Number 2, fisher folks with compensations. B, food security. Certified farmers are major stakeholders with compensations. Low average earners, mga tricycles, mga jeep, organic and herbal farming, good and slow food manufacturing, mayaman para sa mahirap program. Mahirap program. Hindi yung for peace na lang. Dapat for rich na. Strict preservation of peace and order. Maintaining beautification and cleanliness. Support to our indigenous and Muslim people. Transparency and 24/7 awareness. Yan ang mga epektibo natin na Kaya, sabi ko, handa ang People's Initiative para sa bagong sistema. Ito yung ngayon, kung sabi ng AFP, teka lang, Mr. President, Ma'am Vice President, ganito gawin natin. Suspend muna natin ang gobyerno. Sibilyan muna magpatakbo in 10 to 15 days para mabuo yung bagong sistema ng paggobyerno. Bigay muna natin, sila muna ang pagdesisyonin natin. 10 to 15 days lang, or 10 to 20 days lang. Kung maisip ng AFP yun, na ipatupad, na baka po pwede na ibigay muna natin sa taong bayan ang kapangyarihan. Civilian authority. In 10 to 15 days. Total, handa na. Handa naman na ang mga proposal nila. Hayaan nyo silang mahal na Pangulo mag-desisyon. Pag na-set na nila yan, pag naitama na nila yan, di ibabalik na kayo as President and Vice President kasi silang may kapangyarihan. Taong bayan ang may kapangyarihan. I hope and I pray ng pamunuan ng AFP
ay magkaroon ng linaw sa kanilang, lalo kay, alam nyo, God-fearing si General Brown. Hindi nyo yan mababasa lahat ang kanyang pagkatao. May wisdom yan si General Brown. And I believe, at suportado kami, mahal na aming general, kung ikaw na lang yung nag-iisang general na kailangan ng bansa natin, why not? Si General Angelo Reyes in pabor kay Gloria Arroyo. Sina Juan Ponce Enrile at Fidel Ramos in favor kay Cory Aquino. Yung impeachment, why not, General Browner, na ito na yung pagkakataon na na ikaw ay kikilalanin sa buong history ng bansa natin na isang general ang ibinigay ang kapangyarihan at inassert yung kapangyarihan sa sibilyan, sa mamamayan. We urge in behalf of the Filipino people, this is, I believe, the best and the most righteous thing to do for our armed forces of the Philippines is to do like what Nigeria happened to them. Pero matagal, no? 3 years in civilian authority. Ang hinihiling lang ng taong bayan, 10 to 15 days, so 20 days. O sige, bigyan mo ng isang buwan. Nandyan muna ang taong bayan. Siya muna magdidesisyon. Siya muna ang magdidikta kung anong gawin ng armed forces at ng gobyerno. Suspend muna natin. What if? What if? Kaysa may malaking gulo na mangyayari sa ating bansa, mahirap. Especially uupo si Trump. Bago umupo si Trump, nandyan pa rin si Biden. Be aware of what will happen. Sa ating mga magigiting na general, sa ating mga senior generals na active, sana mapag-usapan po ninyo ito. Sana makabuo kayo ng karunungan at kayo na ang magsasabi kay General Browner, Sir, may call pala ang taong bayan sa atin. Bakit hindi natin sila paringgan? Bakit hindi natin sila pagbigyan? Total, sila man ang may-ari sa atin. Sila naman nagpapasweldo sa atin. Sila naman nagpapasweldo sa gobyerno natin. Bakit hindi natin pagbigyan ang taong bayan? Kasi sila man ang may-ari ng gobyerno. Sila man ang may-ari ng bansang Pilipinas. Kung wala sila, hindi tayo susweldo. Hindi tayo magkakaroon ng pensyon. Kasi the power has the delegated authority has the power to control the government. That is under the Constitution. Bago natin i-renovate, bago natin i-amend ang Constitution, gamitin natin sa tama tungo sa isang mas mabisa at masinop na Constitution. At tawagin natin the People's Constitution of 2025. Maraming salamat. Sana ito'y maging opener sa atin lahat, mga kababayan, para maiwasan na natin kung ano yung binabalak ng karamihan na gawin. Very risky po yun. Ayaw natin na may isang buhay na mawala. Sayang ang buhay natin. Maraming salamat. God bless sa ating lahat. Kasihan nawa tayo ng dakilang Diyos. Paki-share. Tigteten lang sa inyo para malaman ng taong bayan kung anong stand ng ano ang posibleng mga magagandang mangyari bago magkagulo at ma-ignite or may deklarasyon na baka magkamali tayo ng deklarasyon. At lalong ito'y magiging apoy. Tingnan nyo the NSC was, ito, huli na to, no? Yung NSC
karapatan man yan ng Pangulo, no? Na baguhin o i-renovate o i-amend kung anong meron. Ewan ko kung may IRR ba ang NSC. Tulad ng sinabi ko, benepisyo siya sa magkabilang side. Ngayon, kung may kakulangan, may mangyari sa national security concern ng bansa, hindi na sina Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, hindi na sina Vice President ang masisisi dito, hindi na sina Ma'am Gloria, si Erap, hindi na sila masisisi rito. Gobyerno na mismo masisisi dito. At hindi na kayo kasama dyan sa any negligence. Anything happen to the next national security concern, lalo tandaan ninyo, may threat sa external natin. O, bakit pa kayo makikisali dyan? But, sa national security concern, number 1 pa rin ang civilian authority dyan. Okay? So, I am fair. We are fair to all parties. I hope mabuksan ang ating isip ng may kapayapaan. God bless to each and everyone. Sana pagpalain ang matagumpay at mapayapa ang gagawing pagpapahayag ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan. Hindi ako iglesia, but sinusuportahan ko lahat ng mabuti nilang adikain sa ating bansa. Maraming salamat.